alam ko pong meron tayong oil deregulation law, so wala hong magawa ang gobyerno. Pero is it really true na walang magawa? Can't you, kasi sir, parang ako sir, correct me if I'm wrong. Every week po tumataas, kasi sabi lang tumataas sa world market. But my question sir is, bakit mo itataas na yung petrolyo ngayong araw, yung shipment noon hindi pa nakakarating sa atin? You get my point, my point, Director Rino. Why will you charge us yes, na? Why will you charge us na with this X amount? Kasi tumaas sa world market a few days ago, when in fact yung bili natin, yung nasa mga dipo nila ay hindi pa talaga affected nung increase na yon, Director Rino. Can you explain, sir? Ganito ho kasi, Sir Erwin, no? Ang sinasabi po kasi ng oil direct, tanggalin mo na government ang regulatory power mo sa price. So, ang gawin mo ay i-monitor mo ang nangyayaring adjustment sa international market at siya mong i-kumpara kung yun nga ang ginagawa ng mga oil company dun sa price. But you don't set the price, you don't also put a benchmark price for them. In fact, any intervention on your part will be deemed by PCC under the Competition Act as an intervention in the free market ng petroleum products. So, ang ginagawa po natin, Sir Erwin, sa totoo lang, you cannot even prevent anyone from changing the price on a per hour basis if they want to. Wala naman po talagang sinabi ang batas na i-prevent mo yan pag ganyan ang ginawa nila. Ang nangyayari po talaga sa atin, pag sinabi po namin na you have to be consistent kung ano ang free market. Kasi yan ang sabi ng batas. Wala nang regulation, then you have to be competitive based sa nangyayari sa market. Now, what happens in the market is a daily trading price. So, to be fair with our consumer, wala naman pong regulation, then that daily trend should be reflected. Kasi yun ang importante eh. Sinabi ng batas, market-based ka. Nagkataon naman po, daily trading po ang nangyayari sa international market, then that should be reflected. If the oil company starts to have discretion, mamimili na po siya. Sasabihin niya, buong week ngayon dahil pababa ang price, ayoko DOA, ayoko magbaba. Kahit bumababa na on a daily basis ang price sa international market, ayoko magbaba. Ngayon, pag tumataas, gusto mo namang magtaas. Now, it becomes discretionary. It's not based on market. Discretionary na ngayon sa oil company yan. Yan po ang ayaw nating mangyari, Sir Erwin. Unless again, bigyan na naman ng power ang government to really regulate. To regulate. Kasi pag wala na naman, all right. The worst case scenario would be a discretionary. I understand where you're coming from, Director Rino, and thank you for that explanation. So, wala po talaga magawa ang Department of Energy at Sambayanan because of this law, itong oil deregulation law. Tama po? Tama po. All right. So, ano magpapel ngayon ang DOE ho rito, lalo na sa office ho ninyo? What can you do, sir? Kasi harap-harapan ho, talagang binabastos ho yung sambayanan, harap-harapan. Kasi ho, sir, kung titignan mo, hindi mahirap po i-explain kayo sa ordinaryong Juan at Maria na yung mga nga market increase sa world market, ang naintindihan lang ho nila, paano tumaas ng 4 na piso? Yung diesel na yon na galing sa Saudi, hindi pa nakakarating sa atin, pero sinisingil na. That's what they want to ask, sir. Na paano? Pero tama ho kayo, wala ho kayong kapangyarihan to stop it. Is that correct, Director Abad? Yes, Sir Erwin. Based naman dun sa pagbabasa natin ng batas, tinisting po talaga natin, in-stretch po talaga natin yung power ng Department of Energy. Unang-una, tayo po dati ay nagko-compute
nilalagyan po natin sa website natin na ito ang paraan kayong mga consumer na maka-verify. Unang-una, pinatanggal po yan ng PCC. So, tinanggal po namin. What's PCC, sir? Pangalawa po, Sir, sandali na po. What's PCC again, sir? well, mayroon po silang Philippine Competition Act po. Philippine Competition Act. Opo. So, okay. ito po'y sinasuggest sa amin na dapat wala na pong mga guide na ganyan dahil... Is this an agency, sir, or is this a law when you say Philippine Competition Act? An Act? agency, opo, pursuant to the Philippine Competition Act. Okay. Mukhang So, may inutil ho suggestion- itong agency ho na ito. Walang kasilbi-silbi. Kumbaga sa Bisaya, puweragaba. At iho yung all the regulation law na yan. Anyway, Director Abad, I know where you're coming from and I know how hard it is. Wala ho, medyo tali ang kamay ninyo. Lalo na po ang sambayanan. Kaya nga po, I don't know, what do we do with this? How do we address this? This problem? May suggestion po ba kayo, Director Abad? How do we handle this now? Baka tama ka. Hindi lang linggo-linggo, baka next week, araw-araw na, 10 sentimo. Yung oras-oras ka, pwede pala eh. Oras-oras pala, pwede. Diyos ko po, pineapple bayan. Sir, ano ho nga suggestion ninyo, Director Abad? Well, Sir Elwin, mahabang usapan po. Naku, kailangan natin malamig na serbesa for dyan. the government. Of course, the ideal would be to have competition. Apo. So yan po, nandyan tayo ngayon sa ideal na yan. Unfortunately, Director Abad, the competition is not pababaan, sir. Di ho ba? Ang alam nating Pilipino, when you say competition, pababaan, pagandahan, ito hindi ho eh. Competition pataasan eh. Ang medyo bumababa lang yung mga maliliit na mga kumpanya ng langis, pero yung big three na kung tawagin natin, pataasan ang pare-pareho at pare-parehong oras din. Tomorrow, 6 a.m., dadagdag ng 2 piso. Lagi hong ganon, Diyos ko po. And, yeah, go ahead. Director Abad, matanong ko lang po, hindi po ba kahit na tinanggal yun nung Philippine Competition Act or yung commission na yan, ilagay nyo pa rin yung guide na yan para naman mapahiya itong mga oil companies na to na ito dapat ang presyo, ito yung parang kumbaga suggested retail price. Meron ba kayong nilalabag na batas pag ginawa po yan ng Department of Energy? Well, it was not really a decided case, Wala naman. That's a suggestion from the Philippine Competition Commission. And of course, when we have a hearing also in Congress, in the House, the Congresswoman Kiambo, if I'm not mistaken, also suggested to remove that. Or Kimbo? Kimbo. Stella Kimbo. Matanggal po yan dahil in the first place, ayaw talaga natin pong bigyan sila ng guide, no? Providing a guide also is a form of interference. So parang let them compete, let them produce a price according to their appreciation of the market. So yan po ang talagang the intent of having a competitive market. So wala po dapat talagang magawa. Wala po dapat Wala talaga. intervention in any form na gagawin po. Pwede raw pagtaas ito mga kumpanya lang is oras dahil nasa batas daw yon yung Competition Act, etc. So wala silang magawa maski na minuto pa kaobet magpagasolina yung jeep mo ngayong umaga, mamayang hapon iba na yung presyo, wala kang magawa. So, tunganga ka na lang. Parang gano'n. Kaya ako'y nabubuisit. Obet, humihingi po ang transport groups ngayon. Kasama na kayo dyan ng fare increase. Pero medyo may yung isang consumer group medyo kumukontra. Bakit daw lagi yung consumer? Saan naman kukuha po yung mga transport? Di po ba? Yun ang may pamilya din naman ang mga driver. May pamilya din naman yung mga operator. May pinapaaral din ng mga anak. Ano po?
Sir, pwede ho bang bago ko sagutin ang katanungan niyo kung mawalang galang po. Sige po. Nakikinig po ako sa inyong usapan ni Director Rino Abad Opo. kay ma'am. Opo. Yung Filipina competition, parang alang magiging kasaysayan. Sir Erwin, ano po? Opo. Palagay ko ang napunot tulo itong oil deregulation law na sa akin pong pagkakaunawa ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga producer natin ng petroleum product para any given time pwede silang magtaas dahil deregulated sila. Opo. Samantalang kami po sa hanay ng transportasyon, regulated po kami ng board. Kaya hindi kami po pwedeng basta magtataas. At yung pong sinasabing kompetisyon ni Director Rino Abad, nag-ausap rin po kami niyan. Sir, tama po yung sinasabi niyo, hindi naman ako nagkukumpit nagbubulungan. Padre, ito itataas ko bukas Pare-pare tayong magtaas ng ganito. The very purpose of my understanding, sir, of this deregulation law, magkakaroon ng kompetisyon na maglalaban yan ng pababaan. Tama po yung binabanggit yung kanina. Tama. Hindi po, ang nangyari, magbubulungan kartel. Exactly. Padre, ito, kung makikita po natin, Congressman Erwin, Opo. ma'am, makikita natin, ang kanilang presyo iisa. So, there is no competition at all. Ang competition, piso ka, 80 ko, yan, maglalaban ng presyo. Pero hindi po nagaganap yan. Nagaganap po yan, tama po kayo dun sa maliit pong player. Bakit ang mga small player, Congressman Erwin, ay nakapagbibigay ng malaking diskwento? Unlike this big three, na talagang sila rin nagsusupply dito sa pagkakaintindi ko po. Yeah. Agree po ako dyan, Ka-Obet. Kaya nga nagpa-file na tayo ng resolusyon para reviewin na itong napapanahon na po na college pa lang ako. Diyos ko po, nung dumating ito, Diyos ko po, katakot agad na sunod-sunod na price increase. Kung natatandaan nyo, dekada 80, biglang sumirit. Ito ay 90, biglang sumirit, hindi na makontrol ng gobyerno. Tama po. Kanya po, ako po yung number to your staff. Baka po pwede itong aming grupong Magnificent Seven. May pagpulong po sa inyo. Bigyan niyo po, kung mabibigyan ko ng pagkakataon. Sige po. So, mag-ugnayan po tayo tungkol dyan sa oil deregulation law. At kung yun ang pinabuksan nyo na, magpapasalamat po ang buong transportasyon sa inyo. Alam mo, Ka-Obet, hindi lang po ang transport group, pati po ang Makabayan Block, natulong na rin at nag-pledge na tutulong at ilang po mga mambabatas. Actually, sir, sa bilang ko po, meron na po akong 12, 13 na ho kami na isusulong ho talaga yung oil deregulation. Dati ho kasi na magtanong-tanong ako, walang traction. Pag-file ho na Makabayan Block, walang sumusuporta. This time siguro, ramdam na ng ilang congressman din, kahit na may pera, siyempre yung driver sabihin, Kong, magpagasolina ulit na tayo. Kailangan natin magpa-full tank. Umaaray na rin ho siguro dahil napupunta lang sa gasolina. So, I am happy, sir, to let you know na meron na po ako nakuha suporta, 13 na ho kami na congressman. Siguro kakausapin pa ho natin yung iba dyan para mapaliwanagan na it's high time na alisin na ho talaga ito. Ibalik muli sa gobyerno ang pagpepresyo ng produkto ng petrolyo, Ka-Obet. Maraming salamat po, sir. At palagay ko po si Congresswoman Diane Bautista may isa na ho nating makakatulong para dyan. Nagkaugnayan din po kami. And she's very much willing to support tutulong po siya. Pang-14 na po siya sa grupo ho namin. Pati po si Congressman Guindo, kakausapin ko rin may kaibigan kami ng pinuno. At baka talagang napakahirap na ho ng ating sitwasyon. Tama po yung mga tanong nyo. Ito namang si Director Rino Abad, nung magkausap po kami niyan na congressman, talagang wala ho silang power. Parang, parang nag-monitoring na lang ba kayo dyan? Useless pa rin. Wala rin, sir, kahit monitoring. Hindi rin humakawa. Maski na mag-monitor ka dyan, parang ngingisi lang yung big three. Ngayon, kung taga DOE ka. Alahong palatutunguhan, Ka-Obet. Ay, maraming salamat kung at nag-umpisa na kayo dyan. Sir, I have your number. Magte-text po ako sa inyo. Sige po. At doon po sa mga pagkakataong makaharap na kaming mga transport leader, yung Magnificent Seven. Ay, sir, pag nag-umpisa na ho itong hearing na yan sa Congress, makakaaso kayo, lahat ho kayo, imbitahan ko mga leaders po ng mga transport group para doon ho siwalat ninyo ang inyong nararamdaman, yung inyong paghihirap,
lahat ho yan, dyan ho natin sa Kongreso, isiwalat ho para Maraming salamat po. magkaalaman ho, para makarating doon sa mga iilan lang naman ho ang kumikita dyan, iilan lang ho ang nakikinabang dyan, Ka-Obet. Opo. Sige po, asahan po namin ang inyong imbitasyon, galang-galang na Congressman, at asahan niyo po ang aming suporta. Masagot ko na po yung inyong katanungan. Opo. Ngayong umaga, this 1 o'clock, this afternoon, magpapile po kami ng formal petition for fair increase. Aha. At hindi din po siguro lingid sa inyo, ang pasang basta, alto dapat ang akto, ang nag-file po ng surcharge fee na 1 peso kada rush hour from 5 to 8 in the morning, 5 to 8 in the evening. Subalit, ito po ay nag-usap po kami nitong si Ma'am Elvira Medina ng Commuters Group na Ka-Obet, magkakaroon ng kalituhan, kaguluhan yan. Gawin nyo ng piso sapagkat naintindihan din naman namin ang flight nyo ngayon gawa nga ng napakataas ng petrolyo. Tama. Kanya, so what we did, sir, I contacted my lawyer, our lawyer, at mamaya nga po, ipapile na namin yung formal petition na piso provisional increase. At bakit po ba ito provisional increase? Ito naman po ipansamantala lang na makapantay man lang po doon sa nawalang kita ng ating hanay sapagkat yung pong 7 taas na nangyari sa pagtaas ng kurudo, nasa 400 pesos na po, Congressman Erwin, ang nawawala po sa driver. At kami naman po, bakit ba piso? Base ko sa pag-aaral sa UP, ng transportasyon, ang mga traditional jeepneys po natin na nakapag-prefer ng mga 350 to 400 a day passengers. Ang ating modern, dahil medyo malaki ang kapasidad po nito, inaabot ng mga 500 to 550. So parang bumrake even lang po kami sa piso na yun. Diyos ko po. Yun po yung aming layunin. Kanya ipinapaliwanag ko po lagi sa mga interview ko, sa mga istasyon, sa radio, sa TV na ito yung pansamantala at yakapin lang natin ang problema, mag-intindihan tayo. At naikukwento ko, sir, noong 2018, nang biglang bumagsak ang presyo, nung nabubuhay po si Nasirang Efren at si Maring Seni, kami rin po, Congressman, ang nagpunta ng LTFRB at ibinaba po namin ang pamasahe. Ayun. Sapagkat hindi naman natin kailangan pagsamantala ng ating mga kababayan. Tama naman. Kailangan po ay magtulungan tayo at mag-intindihan. Lalo po ngayon na medyo maayos na, halos wala ng pandemya. Pero tayo naman po ay binabagyo at yung mga kalamidad na ganyan. Kanya nagiging batayan din po namin, Congressman, yung makatao at ngayon pang-unawa sa bawat Pilipino. Alright. Salamat po Ka-Obet. Imbis na Big 3 ang nakakaintindi. Yung pong ating mga kawawang tsuper ang magbibigay pa ng paraan. So maraming salamat po Ka-Obet. Pero sana kailan nyo ba raw matatanggap yung ayuda na ibibigay ng gobyerno? Yung subsidiya, sir. Oo, September pa ba? Parang matagal yun, Kailan ba? Tama po. Yan pong fuel subsidy, Kong and Ma'am. Ito po kasi sa modern, gusto lang mala naman na ihimo sa atin, 10,000 po per unit. Sa mga traditional po, 6,500. At pati nga po, ang kagandahan, isinama rin po ang mga tricycle at mga TNBs ng ating kagalang-galang na kalihim Jaime Bautista. At ito po, ma'am, yung tanong nyo, pinag-usapan na po ito last week ng LTFRB, kailangan ka ako before the end of the month, maibigay na itong mga card neto. Parang nagkaroon lang sila ho ng, may pinapagawa lang po at ang DBM sa DOTR at pinagsusumiti yata ng mga dokumento para for immediate release na po ng budget na yan. Katuloy na po yung fuel subsidy namin. Ano yung reaction ninyo? Yung mga, do you think it's really high time? Kailangan aprubahan na rin sa inyong pananaw itong hinihingi pong increase ng mga jeepney driver? Kausap lang ho natin kanina si Ka-Obet. At sinasabi niya ay talagang sunod-sunod na ilang 2 buwan ng puro taas, di ba lang bumababa. Sila ho'y nahingi naman ngayon ng ikang fair increase, Attorney Inton. Kanina po nakikinig po akong mabuti kay Ka-Obet sa kaibigan. Initially po, yun napabalitan 2 piso ang hinihingi. Ang amin pong initial na reaction doon ay mataas po yung 2 piso. Bilang increase. At it will have a tremendous impact sa inflation rate. Dahil lang po natin na kapag tumaas yung pasahe, maaring humingi ng dagdag sahod na kung hindi naman maibigay, lalong masama,
At pag gano'n, ipapasa naman ng ating pong mga negosyante sa presyo ng bilihin. So, in effect, wala rin. So, tataas ang inflation. Kaya, ang amin pong initial doon na baka masyado pong mataas. Ngayon, doon sa kanina po, narinig po natin si Ika Obet na magfa-file sila ng bagong petisyon na piso as a provisional increase. Then, siguro ngayon po, papunta nga po akong LTFRB para umattend ng public hearing, ay titinan po natin kung ano naman po ng Sir, pahabol ko lang nakatanong at medyo you're breaking up. Sangayon mo ba ang inyong grupo na ibasura na itong oil deregulation law? Dahil actually mga commuters po ang pumapasan ng problema na ito, Attorney Infon. Totoo po yan. No? Ang laging option po kapag ganitong problema, ipasa sa mga pasahero. Opo. Kaya nga po natutuwa din po kami na may mga move po sa Kongreso, inisyatibo niyo po na itong sa oil regulation, maganda po yan para sa ganun ito nga pong kartel paano na po, ika nga mabuwag na dahil wala na Opo. Talagang didiktahan pa rin ng malalaking higanting negosyante ang oil prices.